nga ba makakuha ng Metro Bank debit card o paano mag-open ng savings account dito sa Metro Bank? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong e-savings account, regular savings account, passbook account, at iba't ibang mga bank accounts dito sa Metro Bank. Ang kadalasang ino-open dito ay yung regular savings account kung saan meron ka ng ATM card or debit card na katulad nito. Nagagamit to pang withdraw or pagbayad sa mga supermarket or sa mga establishment, hindi na kailangan ng actual na pera o cash. Sa card lang, pwede nang gawin yan. At bukod nga sa mga features na pwedeng magamit sa card, pwede rin itong ma-access online lang. Pambayad ng bills, pag-transfer ng pera, or pag-check ng balance na din. Ang tanong, ano yung mga requirements at paano ba mag-open ito? Ang isa sa mga requirements ay dapat at least meron kang one valid ID. Kung meron kayong 2 IDs, dali nyo na lang din yon para mas safe, pero ito yung mga IDs na tinatanggap nila. Yung National ID, Passport, Driver's License, PRC ID, Voter's ID, Postal ID, SSS ID or yung UMID, Senior Citizen ID, at marami pang iba dito. Kapag meron ka na ng ID, kailangan din ready ka na for cash. Kasi itong regular savings account ay nagre-require ng 2,000 pesos na initial deposit at maintaining balance. Kapag sinabing maintaining balance, may iwan lang yung pera doon. Sa'yo pa rin naman yan. Yun nga lang kapag yung bank account ay nagkaroon ng balanse na bababa sa 2,000 pesos, magkakaroon ng charge para dyan. At sa ngayon, ang charge ay nasa 300 pesos. Kung gusto nyo ng bank account na walang maintaining balance, pwede nyo i-consider itong e-savings account. Online din siya, meron din itong libreng debit card. Yun nga lang pag-open ito, sa umpisa semi-verified account at hindi dapat lalagpas yung laman ng bank account sa 50,000 pesos. So kung sa tingin mo na magagamit mo to araw-araw at hindi naman lalagpas sa ganitong amount yung laman ng bank account mo, pwede mong i-consider to. Pero yung e-savings account, pwede rin siyang ipa-fully verify para nga naman wala ng limit sa balanse niya. At ito, unlike sa ibang mga savings account ng Metro Bank, yung regular, passbook, Spark, yung e-savings lang, yung parang nag-iisang account na pwede mong i-open gamit lang yung phone mo. The rest, yung regular savings account, yung passbook account, o yung iba pang accounts dito, kailangan talaga sa branch. That's why, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na branch sa inyo para makapag-open ng bank account. Madali lang din naman siyang gawin. At doon sa branch nga, kapag ready na kayong mag-open ng bank account, let's say ang napili nyo itong regular savings account na may kasamang debit card, na walang limit sa balanse o sa magiging laman, at meron na kayong ID at initial deposit, doon sa Metro Bank branch, sabihin nyo lang sa guard na mag-open kayo ng bank account at bibigyan kayo ng number. Or i-assist kayo kung paano kayo mabibigyan ng number. Kung sakaling senior citizen kayo, PWD o nangangailangan na ma-prioritize, sabihin nyo lang din para pwede nga kayo i-prioritize sa pag-open ng bank account dito sa Metro Bank. Bukod pa doon sa one valid ID, kailangan nyo rin mag-fill out ng customer information form. Kung sakaling malabo yung mata ninyo, mas maganda na magpasama sa ibang tao para pwede kayong ma-assist sa pag-open ng bank account. Dito nga pala sa form, hihingan kayo ng cellphone number at maging ng email address. Ang halimbawa ng email address ay yung gmail.com, yahoo.com. Pero ngayon sa mga Android phones o yung phone natin, kadalasan meron ng Gmail account yan. So pwede nyong gamitin iyon. Tandaan na dapat active yung email address, maging yung cellphone number para kapag kailangan ng authentication or para ma-process yung mga transaction, halimbawa paglilipat ng pera, magkakaroon ng authentication or confirmation via cellphone number or email address. Ito yung pinaka-itsura ng form, medyo maliit yung mga font niya. Kung hindi naman issue sa inyo ipagsusulat, pwede nyong hingin yung form na lang doon or pwede nyong i-print sa bahay para ready na lang din at pipirmahan na lang ito sa mismong branch. At kapag okay na, nakapag-fill out na kayo ng form, nagbigay na rin kayo ng initial deposit na 2,000 pesos kung debit card yung kailangan nyo, hintayin nyo na lang kung kailan makukuha mismo yung debit card, kung within the day ba o kailangan pa kayong pabalikin. At gamit nga yung debit card din nyo dito sa regular savings account, pwede na magamit na pang withdraw, pang check ng balanse, pwedeng online, pwedeng gamit yung ATM, at wala siyang limit pagdating sa transfer o sa magiging laman ng bank account ninyo.
Next, kapag meron na kayong bank account, maganda rin na i-register nyo to sa Metro Bank Online Banking. Ito yung app sa phone kung saan makikita nyo agad yung pera o yung laman ng bank account nyo. Halimbawa, may hinihintay kayong perang padala, hindi na kailangan lumabas, hindi na kailangan mag-inquire sa branch. Instead, sa phone lang, makikita nyo na kung pumasok na ba yung pera. Aside dyan, marami pang mga features dito katulad ng pag-convert ng cash, ng balance, pag-enroll ng ibang account sa Metro Bank, halimbawa meron kayong credit card, at marami pang iba. So yun yung mga dapat nating malaman kung sakaling mag-open kayo ng regular savings account. Sa branch lang to gagawin, maliban na lang kung e-savings account yung i-open ninyo. Ang requirements niya is one valid ID at dapat may initial deposit at maintaining balance na 2,000 pesos para maiwasan ng penalty. At mag-fill out din kayo ng form na customer information form o iba pang form katulad ng signature form. Depende na rin sa mag-assist sa inyo kung may mga kailangan pa silang ipa-fill out. Tandaan na dito sa Metro Bank, marami din tayong savings account na pwedeng pagpilian. Kung sakaling senior citizen ka, pwede kang mag-open ng SSS Pensioner Savings Account. 100 pesos lang yung maintaining balance ito. Para sa iba naman, yung Fund Savers Account, pwede din, or US Pensioner Savings Account. And that's it. Yun yung paraan para makapag-open ng debit card, 2,000 pesos ang maintaining balance. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!